Mm. Hi everyone, this is Alon again. Si Alon. Nya. Balik tayo sa topic natin. Itong RA 11525, okay? Himayin natin ito kasi yung mga tao nakatutok doon sa mandatory vaccination. Yun naman yung day to day na problema natin. Ang problema niyan, diyan lang kayo nakatutok, maliit na issue. Maliit na issue itong tutusin. Tapos nagagamit ng mga tao, ng mga let's say mga politiko na ginagamit nila yung mga tao. Uutusan pa kayo na kayo ang individually magdemanda. Hindi naman papansin yung mga papel niyo doon. Kahit gaano pa tumambak yun, hindi yun mapapansin. Titenga lang yun, paikot-ikot lang kayo, tapos binabakunahan ng mga tao. Ngayon babakunahan naman nila ang mga bata. Diba? Ito, himayin natin ito kasi balikan natin ulit yung section 2 paragraph C kasi may karugtong yun. Yung una nun is recognize the experimental nature of COVID-19 vaccines available in the market. In the first place, nila dapat ito pinirmahan kasi nga experimental ang linaw-linaw. Yung karugtong nito isang malupit. And compensate any serious adverse effects, SAEs, arising from the use of COVID-19 vaccine experienced by people inoculated through the COVID-19 vaccination program. And blah blah blah. Ang karugtong niyan, yun nga, compensate. The word compensate, ito yung karugtong niyan. Ito yung para dyan. Puntahan natin ang section 10 nitong RA 11525. Okay? Kaya dito, National Vaccine Indemnity Fund. Ito pa isang problema dito, naka-English kasi. Alam mo itong indemnity, kumbaga sa kaso, halimbawa nagka-demandahan, natalo ka, magbabayad ka ng danyos perwisyo, damages. Dito naman sa bakuna, itong indemnity ay bayad pinsala. Tagalogin itong indemnity, bayad pinsala. Anong pinsala? Pag dito the COVID-19 National Vaccine Indemnity Fund, which shall be administered by the PhilHealth, is hereby established as a trust fund to compensate any person inoculated through the COVID-19 vaccination program in case of death, patay, permanent disability, yung wala na, nagulay na, nalupaypay na, wala nang pakinabang, na inutil na, or hospital confinement. Bilas ko na hospital, walang nakuha kahit magkano, umabot ng 60,000 halos. For any SAEs, serious or adverse adverse effects. Okay, serious adverse effects. Provided that in case of death and permanent disability, PhilHealth is hereby authorized to pay compensation from the indemnity fund. Ngayon ganito. Alam natin na maraming nagkakaroon ng side effects. Pinirmahan talaga ito. Alam niyo sa totoo lang, pinirmahan ito dahil sa pondo. Ngayon, hindi nila pwedeng ikailan na maraming side effects. Okay? Nasa website mismo ng FDA, nakasulat doon yung mga naka-detail doon kung anong klaseng mga side effects ang aabutin ng tao sa lahat ng bakuna na to. Magmula sa hypersensitivity, ito FDA document yan FDA. FDA. Magmula sa hypersensitivity, yung allergy, yan ang mga side effects niya na siguradong tatama. Inflammation of the heart, kaya maraming inaatake sa puso pagkatapos maturukan. Capillary leak syndrome, capillary sa puso pa rin yan. Guillain-Barré syndrome, saan to? Immune system ka. Okay, tapos Bell's palsy, lumalaglag yung muka. Basta ito ba yung mga iba pa rito. Ngayon, nandito rin sa record ng FDA na bawat brand na yan merong specific na mga side effects, aminado sila. Ang sasabihin naman nila ngayon sa mga nasa tama ng side effects is coincidence or dati na kasing may sakit. Doon lang sa katwiran na dati na may sakit. Kung alam niyo lang dating may sakit tapos tinutulungan yung kaagad, may problema kayo. Di ba dapat i-check up ninyo muna lahat ng tao kung ganun? Meron palang ganung cases. Ba't hindi niyo tinitigilan? Bakit ginagawa niyo pang sapilitan? Sapilitan yan, mandatory. Kunyari, hindi mandatory tapos hindi nyo pasasakayin, sapilitan yan. Wag nyo na i-deny. Hindi nyo papapasokin sa trabaho pag walang bakuna. Ano yan? Hindi sapilitan yan. In other way ba? Okay, ibang paraan, ibang diskarte. Kumbaga, ito CoronaVac at saka COVID-19 Sinopharm, itong dalawang brand na to, nakahilera dito yung mga side effects niya. Ngayon, bigyan ko kayo ng sample. Kagaya nitong
ano to, infections, nagkaroon ng sipon, rhinitis, 3,156. Sabihin niyo coincidence yan? Sa ganyang karami ang nagkaroon nung natulukan. Ito, natulukan ito yung mga numbers ng reaction ha. Local to, FDA natin to, hindi to ibang bansa. Neurological symptoms, 8,094. Coincidence pa rin yan sa inyo? Ha? O, puntahan natin yung ibang brand. Kasi marami to, marami. Meron pang skin symptoms ito, rashes, redness, 4,063. Coincidence yan? Diba? O, anong brand naman itong kasunod? AstraZeneca, Sputnik, Janssen. Pasensya ka, medyo binibisi ako magsalita para maikling panahon lang. Marami akong masabi, ha? Ito, nakahilera din yung mga side effects niyan. Dami. Neurological symptoms, meron din siya. 16,411. Coincidence yan sa inyo? Sa mga tinurukan ninyo, ganyang karami tinamaan, tapos coincidence pa rin. Ha? Ngayon, ginagawa ninyong dahilan na coincidence or dati na may sakit, tapos para wala kayong bayaran. Or, para wag naman kayong mabuking. Kasi kung, yun na nga hindi nyo tuloy pwedeng tulungan kasi mabubuking kayo na ang dami. Di ba? Ang dami. Respiratory symptoms, 4,255. Coincidence pa yun sa inyo? O, anong brand tong kasunod? Moderna, Comirnaty, Moderna. Helera din ang side effects, Ganun pa rin. Pagdating dun sa neurological symptoms, 2,649. Respiratory symptoms, 1,446. Hindi yan coincidence. Ganyang karaming number, hindi yan coincidence. Alalahanin yung dengue vaccine dati, hundreds lang, pinatigil ninyo. Hundreds lang. O, paano yan? Ang nakalagay, ang ano pa dito is, ito yung reported. Paano yung hindi reported? Diba? Ngayon, nasaan ang pondo? Para dyan sa indemnity fund. Nakalagay dito, sa kasudugtungan natin yon sa section 10, yung karugtong na, the amount of 500 million pesos is hereby authorized to augment the funds of PhilHealth for this purpose. 500 million pesos. Tapos, maski isang tinamaan ng side effects, wala kayong tinutulungan. Maski isa sa mga namatay, wala kayong tinutulungan. Ulitin ko ha, sa mga pulis pa lang mismo, siguro 5 days ago, lumabas yung balita, 3,482 pa rin ang kasalukuyang infected. Kasalukuyan. Fully vaccinated sila. Ngayon, nasaan? Tinulungan nyo ba yung mga yan? Paano yung 126 na patay na rin sa kanila? Tinulungan nyo ba? Pulis pa lang yan. Hindi ko pa sinasabi din ng militar. Ha? Marami ng report sa amin na marami ng patay sa militar, pero naghahanap din kami ng exact number. Pero mayroong example, yung sa Zamboanga, si Gaerlan. Hindi nyo malimot yan. Ngayon, yun nga, ang tunay na dahilan kasi dito talaga pondo. Kaya uulitin ko na naman sa inyo to. Itong record ng World Bank, ulitin ko ulit sa inyo. Record ng World Bank, andi dito kompleto. Pagsampa ng pandemya na to, March 17, 2020, nag-lockdown tayo. April 9, lumabas ang pondo sa Third Disaster Risk Management na $500 million. Isa lang ang report, makikita ninyo yan sa Google. Isa lang ang report, pero tuloy-tuloy nilang kinukubra ang pondo. Ang project number niyan ay P171440. Pwede nyo i-type yan. Third Disaster Risk Management. April 9, 2020 yan. Pagtungtong ng April 28, ilang linggo lang, lumabas yung $100 million na COVID-19 Emergency Response. Ang project number niyan ay P173877. Okay? I-type niyo yan sa Google. Isa lang ang report niyan. Tapos mula April 28, monthly yan nire-release. At yan ay matatapos sa December 2023. Ibig sabihin, tuloy yan na i-release buwan-buwan. Tapos, April 28 yan, May 28, lumabas naman ang ganun pa rin, $500 million naman na COVID-19 Emergency Response. Ang project number naman yan ay 174120. Type nyo sa Google. Isa lang din ang report niyan, tapos tuloy-tuloy yan. Kompleto kami sa mga record yan. Kahit pumunta kayo sa opisina. Marami nang nakakita niyan. Intel, police, militar, nakakita niyan. Okay? Ngayon ganito. Meron pa yung development policy loan. Nung diniscuss namin sa mga, kagaya na merong mga teacher na nakaharap kami, alam ka agad nila, development policy loan, yan yung pinapautang sa kanila. Ngayon, development policy loan, ilan na to? Development policy loan 2,
Meron pang development policy law 1. Ang project name nito ay P126580. Tapos dalawang klase ito. Merong 500 million US dollars, merong 300 million US dollars, pero isang project name. Disbursing yan, disbursing. Ang report na to ay January 31, 2021. Disbursing yan, no. So, paglabas pala ng pandemya talaga, bumabaha ang pondo. Pinaliwanag ko sa mga nakaraang video ko na ang perang lumalabas sa World Bank ay nakapangalan sa People of the Philippine Islands. Pera natin yan. Kaya lang, sila yung representative, sila yung nakakakubra doon. Problema, bubulagin tayo na baon sa utang, tapos pag nakita mo sa records dito, ayon sa mga records ng World Bank na to, sa internal records niya, nakalagay dyan, sa taas na to, lagyan namin ng highlight, nakalagay dyan, publicly guaranteed debt. Tayo yung nagagarantiya ng inuutang ng mga politiko. Kung ikaw ang garantor ng inuutang ng politiko, ibig sabihin may pera ka. So pinalalabas lang nila sa'yo na baon ka sa utang. Ang totoo, pera mo yun. Pera natin yun. Ayan ang gusto namin paliwanag dyan sa inyo, na ang nasa likod ng pandemya na to ay malawakang anomalya sa pondo galing sa World Bank. Marami na nagsabi na ang Pilipinas ang pinakamayamang bansa sa buong mundo. Tapos ang Pilipino pulubi. US presidents mismo nag-attest niyan. Even si George Bush Sr. Pound for pound, gold for gold, Philippines is the richest country in the Philippines. Bakit tayo pulubi? Si Imelda mismo sinabi, bumabaha na ang pondo sa World Bank, galing World Bank. Matured na ang mga inilagak doon. Tapos ang beneficiaries niyan, Filipino. Kaya gumising kayo, tigilan natin ang kaiidolo ng mga politiko. Pare-parehas lang sila. Meron sila pare-parehas slice doon sa cake niyan. Kaya kayo pinipilit na maturukan kasi meron silang slice. Meron silang slice. Kaya gumising tayo. Hindi natin kailangan ng galit. Ang kailangan natin, kung ang kalaban nga natin ay sinungaling, ang kailangan natin ay katotohanan. Yun ang pinakamabisang sandata laban sa sinungaling, ang katotohanan. Hindi galit. So wag nating patulan yung inaano ng iba na makipagpatayan tayo, makipag-away tayo, lalo na sa mga pulis tayo makikipaglaban. Sila mismo biktima, marami ring patay sa kanila. Marami ring patay. So putulin ko ulit dito para maikli lang yung mga video, dahil tuloy-tuloy pa to, marami pa akong i-discuss sa inyo. Pati yung build na yan, pag naintindihan ninyo, naku po. Sige, over and out. Next video ulit,